Kapayapaan at mapagpalang araw po ang sumainyong lahat. Elder Ryan Bernabe po, isa sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Another morning is God's way of telling us, here is one more time. Live life, make a difference, touch a heart, inspire a soul, encourage a mind. Have a blessed day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa, na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala, na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po ang sumainyong lahat. Ang daily reflection natin sa araw na ito na mula sa aklat na Love Notes ay atin pong mababasa sa Job 22 at 27. Ganito po ang sinasabi. You will make your prayer to Him, and He will hear you, and you will pay your vows. We are so privileged to be the children of the Most High God. We can always approach Him freely to pray and ask Him for all our needs, for success, for the welfare of our families. We pray and He hears. We ask and He gives. We worship, He blesses us. His agape abounds in us. His blessings never ends. Therefore, we pledge that we will not have other gods before us. We will stay faithful to Him to the end. Let us offer our sacrifices of thanksgiving and songs of praises. Surely, blessings will flow in our lives as signs of His acceptance of our offerings. Tayo ay lubos na pinagpala na maging mga anak ng kataas-taasang Diyos. Maaari nating laging lapitan siya ng malaya upang manalangin at hilingin ang kanyang tulong para sa ating lahat, sa lahat po ng ating pangailangan, para sa ating tagumpay at para na rin sa kagalingan ng ating pamilya. Tayo ay nananalangin at siya'y nakikinig. Tayo ay humihiling at siya po ay handang magbigay. Tayo ay sumasamba at siya ay nagpapala sa atin. Ang kanyang agape ay bumubuhos sa atin. Ang kanyang mga biyaya ay hindi nagtatapos. Kaya't ipinapangako natin o ipangako natin na hindi tayo magkakaroon ng iba pang mga Diyos sa harap natin. Manatili tayong tapat sa Kanya hanggang sa wakas. Naway ating ialay ang mga sakripisyo ng pasasalamat at pag-awit ng papuri. Tiyak na ang mga biyaya ay dadaloy sa ating buhay bilang katunayan ng Kanyang pagtanggap sa atin pong mga handog. Alam ng Diyos ang lahat ng nilalaman ng ating puso, isip. Alam niya kung masaya ka. Alam niya rin kung nanghihina ka. Pero kahit alam niya ang lahat, may isang bagay na dapat po ay malaman nating lahat. Gusto niya pa ring marinig mula sa atin ang ating pong mga hinihiling. Subukan niyo pong pumikit. Saglit lang at damahin ang awit na Hear Our Prayer mula po sa mga awit ng Kamay Nilaan.
A blessed day to all! Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Marami sa kabataan ng kasalukuyang panahon ay nagiging bukas na ang kaisipan tungkol sa kahalagahan ng self-love and self-care. They recognized that taking care of their mental, emotional, and physical health was essential. Pero alam niyo po ba na may proper way ng pagmamahal at pag-aalaga sa sarili? At kaugnay po nito, mayroon din pong improper way ng self-love at self-care. At ito ang nais ipaglingkod po sa atin ng kabataan, na tatalakayin sa panibagong segment ng Youth Worshiping God. Kapayapaan po ang sumaating lahat. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Andrea Borja. Muli po ninyong matutunghayan ang isa na namang makabuluhang pagtatanghal ang segment na ito na pinamagatang Youth Worshiping God. Self-love sa isang kabataan ay isang mahalaga at makabuluhang issue. Self-love empowers us to set healthy boundaries, make choices aligned with our values, and prioritize our own well-being. Ang tamang pagmamahal sa sarili ay malaking tulong upang maging kind and compassionate tayo sa ating sarili, even in the face of setbacks or mistakes. Ito rin ay tumutulong upang manatili ang ating confidence kahit nasa gitna tayo ng suliranin, enabling ourselves to bounce back from adversity and continue our journey with confidence. On the biblical perspective naman, ayon sa Matthew chapter 22 verse 39, the second most important commandment is, love your neighbor as you love yourself. Kung paano natin minamahal o pinahahalagahan ang ating sarili, ay ganoon din dapat natin iibigin ang ating kapwa. At kung minamahal natin ng tama ang ating sarili, magkakaroon tayo ng sapat na kakayahan upang pahalagahan at pagpadamahan ng pag-ibig ang iba. Sabi nga sa isang kasabihan, be there for others, but never leave yourself behind. Mahalaga din na aware tayo sa katotohanan na kapag sinabing sarili, ito hindi lamang tumutukoy sa katawan natin. Ayon kay Apostol Pablo sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23, we have our spirit, body, and soul. Ito ang bumubuo sa ating pagkatao. Kaya kapag sinabing self-love, tumutukoy ito sa tamang pagpapahalaga sa ating body, sa spirit which is the breath of life, and sa ating soul na ayon sa Bible ay ang pinakamahalaga sa tatlo. Kaugnay po ng mga kaalamang ito, atin na pong isa-isahin ang aming nakalap na advices that can guide us in the process of self-love. Una, practice self-compassion. Treat yourself with the same kindness and understanding that you would offer to a close friend. When you made a mistake or facing challenges, be gentle with yourself rather than be overly critical. Ang self-compassion ay ang pagtanggap mo sa katotohanan na hindi ka pa perpekto, na bahagi ng iyong pag-unlad ang pagkakamali at mga pagsubok. Sa halip na labis na sisihin ng sarili, tanggapin mo ang iyong pagkakamali at pagsisihan ito. Huwag kalilimutan ang sinabi sa 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Number 2, set healthy boundaries. Respect their own limits and communicate them to others. Saying no when necessary is an act of self-care. At ayon sa banal na kasulatan, ngunit ang inyong pananalita ay maging oo kung oo, hindi kung hindi. Anumang higit pa rito ay buhat sa masama. Mateo 5:37. Tumutukoy ito sa commitment.
hindi tama na sumang-ayon tayo na magagawa natin sa simula, pero sa dulo ay hindi naman pala. Kung sadyang mahirap para sa atin na umuo sa isang bagay dahil may masasakripisyong lalong mahalagang bagay o nakatali na tayo sa ibang commitment, it is not wrong to say no. Mas okay yun kaysa magpaasa tayo. Pero kung kaya naman natin, why not? Ngunit kung itatanggi natin ang ating sarili, sayang naman ang tsansa na makatulong at madagdagan ang ating karanasan. Number 3. Prioritize self-care. Make self-care a regular part of your routine. This includes getting enough sleep, eating nourishing foods, engaging in physical activities, and taking time for activities that bring you joy and relaxation. At dahil hindi naman tayo puro flesh and bones lamang, we are living souls, at ang kaluluwa natin ang pinakamahalagang bahagi ng ating pagkatao. We have to make sure na proper din ang care na naiuukol natin sa ating kaluluwa. Huwag tayo pumayag na magutom ang ating kaluluwa. It is written, "Man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God." Matthew chapter 4, verse 4. Huwag tayong magpapabaya sa mga worship services at sa mga church duties. At huwag tayong papayag na humihigit ang kalusugan ng ating katawan kaysa ating kaluluwa. Ipanalangin natin, gaya ng panalangin ni Apostol Juan sa kanyang kapatid sa pananampalataya na si Gayo, 3 Juan, Kapitulo 1, versikulo 2. Minamahal, aking idinadalangin na sa lahat ng mga bagay ay mapabuti ka at magkaroon ng kalusugan, kung paanong nasa mabuti ring kalagayan ang iyong kaluluwa. Number 4. Positive self-talk. Pay attention to your inner dialogue. Labanan at palitan mo ang negatibong sinasabi mo tungkol sa iyong sarili. Palitan mo ito ng positibong pagtingin. Alalahanin mo yung mga mabubuti at magagaling mong nagawa. At huwag mong kalilimutan na you are fearfully and wonderfully made. Great God ang gumawa sa iyo. Kaya tiyak na you can do great things as well. And with His help, walang hamon ng buhay na hindi mo maipagtatagumpay. Sabi nga ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who strengthens me. Unang bahagi pa lamang po ito. Lalong mabubuting payo ang ipaglilingkod po namin sa kasunod na part ng episode na ito. Hanggang sa muli pong pagtatanghal na programang nagtataguyod ng pagiging makabuluhan ng buhay kabataan, ako po ang inyong lingkod, kapatid na Andrea Borja. Isang proud na kabilang sa Youth Worshiping God. Maraming salamat po sa pagtangkilik ninyo sa ating pagtatanghal. At maligayang panonood po sa kapatiran ng Kabanal-Banalang Iglesia dyan sa Vigan City, Santo Domingo at Kawayan at sa kanila pong district servant, ang kapatid na Romel Espejo. Maraming salamat din po sa lahat ng kapatid na nag-share ng link ng ating pong broadcast. At sa lahat ng mga kaibigan naming tumatangkilik ng ating pagtatanghal. Sana po ay magkasama-sama pa tayo muli sa susunod na mga araw ng ating pong pagtatanghal. Sa bahagi pong ito, inaanyayahan ko po kayo na sumama sa isang panalangin. Atin pong pasalamatan ng Panginoon at ipagtagubili ng panibagong araw na ito na ating lalakaran. Manalangin po tayo. Aba, Panginoon naming Diyos, Diyos ka ng pag-ibig, nagpapasalamat po kaming muli sa naipagtapos na segment na ito na amin pong sinasampalataya ng totoong magbibigay ng isang panibagong pagpapalang araw sa buhay po naming lahat. Lalo na po sa hangad naming mapaglingkurang aming mga kapwa, kaibigan at mga magulang. Panginoon, nagpapasalamat kami higit sa lahat sa napakahalagang mensahe na dapat po naming mapagtuunang pansin sa araw-araw ng aming mga buhay. Dahil sa totoo lamang, marami po, kabataan man o nasa katandaan, ay nabibigyan ng lubos na pagpapahalaga ang pagmamahal sa sarili o pangangalaga sa sarili na minsan ay hindi namamalayan ay pangsarili na lamang ang amin pong pinahahalagahan. Salamat sa pagpatnubay mo
binibigyan mo kami ng isang tiyak na pamantayan na hindi masamang mahalin at pangalagaan ang sarili. Subalit kung ito ay ayon sa iyong paraan, magagawa namin ito ng tama at magagawa namin ito na magpapaligaya at makapagbibigay ng benepisyo sa iba. Higit sa lahat ay ang makapagbigay ng kaluguran sa iyo na aming Diyos na nagbibigay ng pagpapala sa bawat araw ng aming buhay. Tulungan niyo po kami sa lalo pang pagpapaunlad ng serbisyong ito na alam naming ikaw ang pangunahing may kalooban. Pagpalain niyo po ang aming Elder Regem sa patuloy na makapagtuturo at mga kabataan. Magawa namin ito ayon sa iyong kalooban at mas marami pang tao ang makinabang ng pagpapala bunga ng iyong mga dalisay na mga aral. Idinadalangin po namin ang lahat sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po.